Hi, I'm back again. So today, I'm so excited to share my very special soap making workshop experience. This is actually a big step for me because I'm starting a soap business from scratch. So, syempre, ang hirap din no ng zero knowledge ka for everything na wala kang alam pagdating sa paggagawa ng soap. And also, yeah, helpful talaga din na nakapag-take ako ng workshop, nakapag-attend ako ng workshop, at merong talagang nadagdagan na mga some techniques, and then may nadagdagan ding mga knowledge from expert talaga na bago ka sumabak sa soap business na to. Actually, meron siyang advice sa amin, sa nag-i-start pa lang, natatandaan ko. For starting, syempre, kung mag-i-start ka na agad sa artisan soap, which is yun kasi yung dapat talagang target ko, artisan soap sa akin. So, meron siyang second option muna na pwede kong umpisahan na sa murang halaga using the glycerin soap. So, yun kasi is napakadali lang siyang i-formulate at napakadali lang din siyang gawin. Tapos, after 30 minutes to 1 hour lang, pwedeng-pwede mo na siya kagad ma-repack or mapack agad. Tapos, mabenta mo na siya kagad sa market. So, ganun lang siya kadali. So, iniisip ko din, no, tama din naman yung sinabi ng aming master doon sa pinag-workshop lang namin. Actually, ayun, shout out pala kay Madam, no, sa yung isa sa, hindi siya isa, talagang siya yung may-ari ng Dagta. Ayun. So, I'm so thankful din also na naging estudyante niya ako kasi isa siyang dermatologist din also na nag-aaral pa siya sa ibang bansa. And then, yes, more than ano na siya, I think decade na yung kanyang experience sa paggagawa at sa pagpo-formulate ng mga soap. So, ayun guys, for today's video lang, gusto ko lang ipasilip sa inyo kung ano yung mga ginawa namin on that day sa workshop namin. So, yun lang guys for today. Tapos, ito na yun. Kailangan natin at least 166. Galing naman. 166. So, each, ganun na, 166 bawat isa sa inyo. Okay, that one is fine. Pasok pa rin siya. Okay. Ate, palagay ko ate. Okay. Para lang naman pagsusok is para pang nag-delete lang doon. Kaya nga eh. So, sukat-sukat. Oo. Kung nagsabra ka naman, is okay lang naman. Basta hindi siya gawain. Yan ah, para naman sa preset. Okay. Tapos, that is ready for the treat. Dito na tayo. Ito na yung sodium hydroxide. May dalawang klase na sodium hydroxide. Yung isa ay flakes, tapos yung isa is pearl. Okay, itong pearl, mas mabilis siyang i-melt. Okay. Ganyan yung itsura niya. Parang siyang mga salt na lang siya. Kasi hindi ako lang ang lang. Doon sa taas, ma'am. Sa taas, mas may ano. Walang ilaw dyan. Ate, ikaw naman ate. Dito lang. Dito lang. So, dinaanan natin. Ito tumatawag sa'yo. Yan mo na tayo. Giant to. Naku, hindi pa si Righty. Ano? Sa kanila, nag-order ng bigel. Bigel hindi ba yung tuloy. Yun pala. Okay na? Ayan. May buo pang ngayon. Okay lang yan yung Okay na. yung So, while making soap, I realized that every soap begins with a simple idea. An idea to create something useful, something beautiful, or something made with care. So, today, it's not just about making soap.
It's about learning a skill, discovering creativity, building a confidence with our own hands. Some came here curious, some came here nervous, and some came here with a dream to start something new. But all of them came for one reason, is to learn. Artisan soap making teaches patience. You cannot rush the process. Every measurement matters. Every ingredient has a purpose. Just like in life, beautiful results take time. So this is where science meets creativity, where simple ingredients turn into something meaningful. Okay, so 86 yung And when you see your design come to life, there's a different kind of happiness. ko na lang yung 3. Glycerin soap making reminds us that creating can be simple and joyful. Melt, color, design, and pour. Sometimes, the easiest process is still create something amazing. This workshop is not just about soap, it's about connection, sharing ideas, learning together, and yeah, because when people create together, confidence grows. From liquid oils to solid creations, from uncertainty to pride, from an idea to something real. So every handmade soap tells a story of learning, a story of creativity, and a story of beginning. And maybe today, this is the start of yours. So, yun lang guys for today's video with my workshop day. Bye! Oo. Kung maglalagay ka nito, ano ba? Maglalagay ka nito. Sa ano? Sa top design. Oh, grabe, napaka-aesthetic ng kung ano nito. Kaya, weird ang dahon. Sige, sige sa akin na lang yung swirl na lang sa akin. So, ano kanya? Wait, pag-isamahin lang yan. So, isulat mo doon sa ano, recipe mo, kasi bago natin makalimutan kasi tayo. Yes, I will help you to do something. Sa'yo, ma'am, kasi pink yung gusto mo, is actually si Rose. Ang happy color. Hindi na yung head. Ang ito, natin sa balik ng base. Sa balik ng base. Pero kung halimbawa, nag-work ka with 1,000, work ko lang ako ng size. Ito yung mga model. Malalaman. Ito 500. Ito kasi 500. Meron akong 1,000. Meron ng ano, silicone. Hindi ko na siya. Kasi meron siya silicone 1,000. Nakakita ka na ba na? Sa ano? Pag nanonood ako ng mga soap making, yung mga ano, plastic. Ay, mold. Silicone. So, ma'am, ayan, ganyan. So, ang capacity dito is actually 1,205. So, kung gusto niyo bumili na dito, ito yung business mo. Exactly yung pagkat hindi naman ang laki. So, yung pagpilitin mo, dalawa lang. Okay, ganun lang din sa'yo. Yung dito naman is 1% siguro. Ano ba yung sa'yo? Citronella. Si rosemary, tapos citronella, tapos meron pang sweet orange. So, ano? May sweet orange pa ba? Oo, kasi ginawa natin siyang tatlo. Kasi parang sila strong. Pero citronella, okay.